May isang owner na nagpapagawa ng bahay at lumapit po sa akin at nagpa-inspect dahil napag-alaman niya na yung binubuo sa konkreto niya sa slab at yung sa FPB na monolithically sinabay nilang buhusan ay mas mababa kesa doon sa design sa plano. Nagkataon kasi na yung slab ay 2,500 PSI lang at yun namang FPB ay 3,000 PSI, so inisan na lang na buhusan. Kaya ang nangyari, yung FPB mo naging 2,500 PSI na lang. Dahil dito, kinausap kami ng client at pumaksyon at pumunta agad tayo sa project niya. Inisa-isa na natin, sinama na natin yung semento, chinek na rin po natin yung graba, rebar, sinukat natin yung mga hook, no? May mga hindi pa pumasok sa standard, hindi rin pumasok sa minimum. At maliban sa konkreto na problema, yung bakal po na ginamit ay hindi po as per plan. At malaki po ang diferensya ng tibay sa actual kesa doon sa plano. Pinatest na rin po natin yung rebar nila at confirm po na yun po yung grade ng bakal. Meron din pong mga necking sa baba ng column, hindi po maayos yung forma sa ilalim at ito po ang madalas na nagkakamali ang mga nagpoporma. At madalas hindi napapansin ng foreman, minsan hindi rin napapansin ng supervising engineer. Napanood din po natin na yung pinolik na ginagamit nila, ang kapal ay nasa 1/2 lang. Well, kaya naman po itong diskartehan, no? Pero karamihan kasi sa mga pinolik ngayon, sumasabog na siya, no? Ilang gamit lang, sira na. Plus, sa nipis po nito, kailangan mo ng mas magandang framing para po masuportahan yung forma at hindi po tumagas na pwede mag-result sa honeycomb. Ayun nga, nakita rin natin, may mga honeycomb yung poste, may mga poste din na pumaling, bumali. Ibig sabihin nun, hindi po nasuportahan ng maayos, pwedeng gumalaw habang binubuhusan. Ang nakikita po namin possible reason is yung nakita namin yung mga bracing, napakaliliit lang po ng bracing. Yung lumber na ginamit, ganito lang po kakapal. May napansin din po kami na yung bakal na ginamit nila is magkakaibang supplier. Ayun po, ongoing po yung evaluation ng project kung pwede pang i-retrofit. Yung mga ganitong case po ka-quality, although major po yung concern, no, maraming hindi nasunod sa plano, sinasabi natin sa client na may option siya na pwede niyang ipa-retrofit or pwede niyang ipa-demolish basta ma-raise mo sa kanila yung mga risk. No? Pag sinabing risk, lalabas yan kung pasado pa ba yung structure mo, kaya pa talagang i-retrofit. May mga certain limit po tayo dyan as designer, as engineer. Ano? Ngayon, kung may requirement si client, kailangan i-fit. Kaya po yan ay dapat may coordination. Wala pong quality project na pinagdi-decidean lang ng isang tao lang. This is Engineer Jaime po, your partner in quality.